Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. So, OFW guides ulit tayo. Good afternoon. Kasi afternoon dito sa Czech Republic. So, sa Pilipinas, syempre, good evening kasi evening na po dyan. Yan. Ang pag-usapan natin ngayon is about sa salary. Ito, yung salary na to. Ito siya, ito. So, lahat ng kaltas, lahat ng pwedeng pumasok sa inyo, pati yung tax, itatakal natin siya sa video na to. Ayan, pag-usapan natin siya ng matindi-tindi, pero bilisan lang natin. So, ayan, the first one na makikita nyo dito, yan, dito, makikita nyo po yung tariff. So, yung tariff ay kung tariff siya. Ang tariff po dito ay ito yung basic na tinatawag natin. So, ano ba yung basic mo? Pinirmahan mo dyan sa Pilipinas. Or pinirmahan mo pagdating mo dito sa Czech Republic. Kasi, may mga cases tayo na ang pinirmahan mo dyan sa Pilipinas, kunwari, is 18,000 lang. Tapos, pagdating dito, gagawin ni company, magiging 21,000. So, case-to-case basis po yan. Pwedeng mabago. Pwedeng tumaas, pero hindi naman siya bumababa doon sa pinirmahan nyo sa Pilipinas. That means po na kung pumirma kayo ng 18,000, hindi siya bababa ng 18,000 pagdating niya dito. Pero may possibility na tumaas din siya ng higit sa 18,000 crowns kung yun yung pinirmahan nyo dyan sa Pilipinas. So, yun po. Malinaw yun na. Ang tariff po, ito yung basic natin. Tapos, nagbibigay din si company ng, for example, lumabis ka sa hours mo. Kagaya ko po is 154 hours per month. Dapat ang ma-cover up ko. So, kapag lumampas ako ng 154 hours, automatic punta po siya sa aking overtime pay. Ayan, magiging overtime pay siya. So, meron din tayo dito sa ating payslip na hawak, na meron din siyang pang Sabado at Linggo. Meron po siyang 15%. So, hindi ko alam sa ibang company kung same na 15% lang din. For example nito, halimbawa, pumasok ka ng Sabado at Linggo, may additional ka na 15%. Kung ang per day mo, kunwari lang, kung ang per day mo ay 1,000 crowns, madadagdagan po siya ng plus 15%. Yon, minsan may case na 20% sa ibang company, pero dito sa amin is 15% lang. Sabado at Linggo po yon, iba kasi ang bayad ng Sabado at Linggo. Then, meron din po tayong tinatawag dito na night differential, which is 20% po yung bigay sa amin. Yung night differential po na ito, yan, hindi nyo kasi masyadong magigess to eh. Yung night differential po na ito, depende yan kung ilang hours ang 10 p.m. to 4 a.m. nyo. So, nakadepende po yan. So, makikita nyo naman yan sa payslip nyo. Okay, meron din po tayo dito tinatawag na bonus. Ito yung bonus na binibigay ni company. So, in my case, meron tayong dalawang bonus. Ang bonus po is ang solo bonus. At meron ding bonus na overall bonus. Ito yung bonus na pangkalahatan siya. Ibig sabihin, kung mataas yung yield nyo, pwedeng mataas yung bonus nyo. So, nagre-range po sa akin ng 2,500 crowns ang per month. So, pwede siyang tumaas, pero bumaba siya ngayong month na to. Actually, 1,500 lang yung nakuha ko instead of 2,500. Lagi kasing 2,500, 3,000, ganun yung mga nakukuha ko before. Ngayon, naging 1,500 na lang siya kasi nga lagi kaming walang gawa sa linya namin. Even though hindi naman siya kasalanan na employee, pero syempre dahil mababa din yung yield namin, so parang nagbawas din sila ng bonus. Okay? Meron din po tayong tinatawag na solo bonus kung saan halimbawa meron kang extra, kumbaga binigyan ka ni leader mo ng extra na bonus. Ito yung tinatawag natin na solo bonus. For example, gusto niyang taasan ka or halimbawa naging leader ka sa company mo. Yung ganun. Halimbawa meron kang special task sa company mo. Halimbawa, ikaw ay bracing, welding, ganyan. So, may mga special ganun din po dito sa Czech Republic.
So, nag-additional din po sila doon. So, maganda kasi talaga kung may skill ka, especially mga welding, bracing, mga forklift operator. So, pero kung wala naman, okay lang din. Kasi ako wala naman akong ganun. Yun nga lang, syempre, medyo mas malaki kasi yung sinasahod kapag meron kang mga skill. Okay, meron din po tayo dito. Nabaybay ko na yung lahat ng pwedeng pumasok sa'yo. So, meron kang Saturday and Sunday. Meron kang overtime pay. Kung may overtime ha. Tapos, meron ka din na night differential. So, meron din yan dito. Meron ka ding bonus. So, dalawang klase ang bonus. Yung solo bonus at saka overall bonus. Pwedeng wala kang solo bonus, pwedeng wala kang individual na ganun. At pwede rin na mabawasan yung iyong overall bonus. So, nangyayari po yun. Pero, sabi ko nga sa inyo, parang summary lang tong pag-uusapan natin. Okay, sa may baba naman, makikita nyo, may mga kaltas po ako dito. Ayan. Ito, hindi nyo kasi masyado siyang magigets kasi nakasalita siya dito. So, i-explain ko na lang sa inyo. Dito po sa baba, makikita nyo, meron siyang kaltas ng social security. For example, ito yung mga, meron kasi kami ditong insurance. So, kapag pumunta kami sa doktor, magpapagamot kami, so, 0 po yung babayaran namin. As in, wala. Nagpa-x-ray ako nakaraan, 4 na beses ako nagpa-x-ray kasi nagka-problema nga ako something health sa kaya umalis ako dun sa dati kong company. So, nagpa-x-ray ako as in, pinakita ko lang po yung insurance ko, wala akong binayaran. So, yung tropa ko, nagpa-surgery. So, nagpa-surgery po siya dito ng kanyang thyroid ba yun? Basta something ganon. Hindi ko alam yung lumalaki. Thyroid. Something ganyan. Wala po siyang binayaran nun. So, parang ang insurance pa po yung nagbabayad sa kanya during na nakapahinga po siya. Ganon po kaganda yung benefits namin dito. So, kapag din halimbawa, nagpunta ka sa mga, halimbawa, nagpa-check ka, nagpa-laboratory ka, ihe, ng dugo, so wala po kayong babayaran, ECG, wala kayong babayaran. Lahat po yan walang bayad. Unless, kung ang gagamitin nyo po is about sa mga, I think sa ngipin, so hindi po nila ganun ka-cover. Hindi ko alam kung lahat hindi nila cover. Pero mahal kasi dito yung paano ng ngipin. So, alam ko talaga hindi siya sakop ng insurance namin. Kasi, wala pa pong nakatry na ganun sa amin na yung insurance talaga ang ginamit. For example, gusto mo magpalinis ng ngipin or gusto mo bunot, something ganyan. So, hindi ko sure pero talagang wala pa ako nababalitaan na nagamit na po ang insurance pagdating sa ngipin. Meron din po akong case na dapat parang injury ako. Parang tuturukan po ako sa tuhod kasi nga nagkaroon ako ng problema. So, hindi rin po nila sakop yun. Yung parang lalagyan ka ng turok sa tuhod, yun. Hindi rin po nila sakop yun. Hindi rin nila sakop kapag yung sa mata, for example, gusto mo magpa-laser, hindi rin po sakop siya ng insurance. So, yun lamang po. And, yun ang kagandahan ng health insurance namin. Meron din po kami ditong kaltas, which is yung tax namin, na every month po kinakaltasan kami ng tax. Kung makikita nyo po dito, sa may baba, ayan, makikita po dito, yung total ng aking kaltas is 5,063. So, kasama na dito sa kaltas ko na to ay ang insurance ko, at saka ang aking tax na kinakaltas nila. So, sa may baba din po, dahil meron kaming benefits sa company namin, kung natatandaan nyo, nagtakil ako ng benefits, dapat alam nyo po yun, na mas maganda na maraming kayong benefits sa company. So, sa akin po kasi, meron akong cases dito na may benefits kami na 55% ng swipe namin sa company namin is babayaran ni company. So, regarding po dito, meron po ako dito na 623. Yan. 623 na kaltas sa aking pagkain. Ibig sabihin,
1,200 plus talaga to in total. Pero dahil nga si company, nagbibigay siya halos ng kalahati doon sa lahat ng sinwipe ko. Ito yung mga swipe ko sa pagkain, bendo, kape, gusto kong maganon, yan, lahat yan. Sagot na po nila. Isaswipe ko lang na isaswipe. Then, after payroll, saka po siya mag-a-appear dito kung magkano yung nagastos ko. Yun po ay isa sa benefits namin. Kaya nga, tinakil ko dito yung mga benefits na dapat alam nyo rin yung mga benefits nyo. Hindi lang kayo nagbe-base sa kung ano yung basic nyo. Kasi minsan, kahit mas maliit yung basic mo, pero panalo ka naman sa benefits, mas maganda po yun. Okay, kung makikita nyo dito, ito yung kino-question ng iba dito. Kung makikita nyo po dito, ang total ng sinahod ko is ito. Kita ba? So, yan. Yan po yung total ng sinahod ko is 23,017. Bakit po 23,017? Una, wala akong OT. Pangalawa, ang night differential ko, I think parang nasa ano lang, nasa ilang days lang to. Nasa 7 days lang. Ganun po. Tapos, ang ano pa dito, syempre, kung makikita nyo dito sa isa kong page sa una, ito, ang total po nito is 28,727. Kaso, nagkaltas po siya pagdating dito, nagkaltas po siya ng 5,683. Tapos, nagkaltas siya sa pagkain ko ng 627. Kaya, naging total niya is 23,017. Yan po yung kabuuan ng total ng sinahod ko for the month of March. Yan po. Latest to guys, month of March. So, doon sa mga nagtatanong kung magkano yung sahod, ganyan-ganyan, yan na po. Talagang pinakita ko sa inyo yung payslip ko. Yan, pinakita ko sa inyo. Ang hindi ko lang pinakita kung yung pangalan ko. Yan. So, dahil dyan, yan na po yung overall cover-up ng ating payslip. So, depende na po sa inyo kung paano nyo iintindihin. Pero dun sa sinasabi ko sa inyo na may range ang sahod dito na 18,000 to 25,000. So, cover po yung sinahod ko ngayon. So, medyo maliit siya kasi wala nga akong OT. Wala akong overtime. Pero may mga cases kasi minsan nagkakaroon ako ng overtime. Halimbawa, nagkaroon ako ng isang overtime o dalawang overtime. Inaabot po siya minsan ng 26, 27, ganyan. Pero sa ngayon kasi, dahil as in talaga zero overtime ako ngayon, so yan po talaga yung sinahod ko. 23 lang talaga, as in flat 23 plus 627 ngayon sa pagkain ko. Yun po yung pagkain ko pala if ever hindi ako makapag-swipe. Kasi pwedeng mangyari yon, hindi ako makapag-swipe. Pero hindi po nila nire-reimburse yun into cash. Ibig sabihin, kapag hindi ako nag-swipe, yun pong bigay nila sa akin, parang mawawala na rin yun. Parang yun kasi nasa pinirmahan namin. So, gamitin namin, halimbawa, magsuswipe kami na magsuswipe ng pagkain. Then, kapag halimbawa naman na nag-swipe kami, kukunin nila yung parte nila, sila magbabayad. Tapos yung parte ko, ako magbabayad. Yun nga lang, kakaltas din sa sahod ko, yung parte ko, syempre. Kagaya nito, 23,017 yung sinahod ko. Pero kapag pinlas ko yung sa pagkain ko, 627, magiging 23,600 dapat yung sinahod ko. Kaya lang dahil nga may pagkain ako, so 23,000 lang. Pero okay na rin po yun, kasi kapag kinonvert mo siya dito, punta dyan sa Pilipinas is nasa, magkano ba? I-times 2 na lang natin. Sabihin natin mga 50,000 ganun. Nasa ganun na rin po yung range ng sinahod nyo. Kaya lang, syempre, kailangan nating intindihin na kahit 23,000 yung sinahod mo, gagastos po ang OFW natin dito ng pagkain. Like, for example, may pagkain ka. Ako kasi, kaya ko ang 3,500 sa pagkain a month. Kasama na po ang transportation doon kasi may transpo kami. Dito kasi wala akong benefits ng transpo, allowance. Pero merong mga company naman na meron ding benefits ng ganyan. Kaya po, ang ginagawa ko, nagbabayad ako ng 276 a month para doon sa transpo
allowance ko. Then, kakaltasan ko pa rin yung sinahod ko ng load ko, which is 350 a month for 100 gigabytes na po yon dito sa Czech Republic. So, kayo na mag-compute kung magkano nakakaltas. Then, yung pagkain ko, for example, sabihin natin na 3,000 to 3,500 crowns a month. Yan. Then, kung meron kayong bahay, so, yan, kakaltasin nyo pa rin yan dun sa sinahod nyo. Sa case ko po kasi, benefits namin na 2 years kaming libre bahay, kaya po wala akong binayaran sa bahay. So, yung 23,017 na na-receive ko, na sahod ngayong March, ang kakaltasin ko po dun ay ang transpo allowance ko na 276, 350 ko na load, at saka yung gamit ko pansarili. Sa sabon ko, something like that. So, lahat-lahat na po yun. Bahala na ako kung magkano makaltas ko. Nasa akin na rin po kung magkano ipapadala ko sa amin. So, naging transparent lang ako. Ipinakita ko sa inyo kung ano yung laman talaga ng payslip dito sa Czech Republic, which is, eto po talaga yon. Ayan, kung makikita nyo naman, ano talaga siya. Yun talaga yun. So, hindi po ako nagsasabi kasi meron kasi mga vlogger na nagsasabi na ang sinasahod daw nila is nasa 40,000, 50,000 crowns dito sa Czech Republic. Pero kailangan po natin i-consider na meron tayong mga sahod na malaki kasi halimbawa skilled po sila. Iba yun. Ma-OT sila. Halimbawa, maraming OT. Halimbawa, every week may OT. So, syempre, kada OT nyo po, magdadagdag yun ng around nasa 2,000 crowns. Kada OT nyo. Kung sa loob ng isang buwan, maka-anim kayo na araw na OT. So, i-times mo sa 2,000. So, 12,000 na kaagad yung mapaplas nila doon. Yun pong mga ganong cases, kailangan po natin i-consider na hindi pare-pareho ang sahod dito sa Czech Republic. Etong akin na to, naging transparent po ako sa inyo. Sinabi ko sa inyo, eto talaga yung sasahurin kapag wala kayong additional. So, sa case nung iba kasi, nagsasabi sila na bakit ang liit ng sahod na dapat nasa 30, 40, bakit yung pinsan ko ganito? Kasi yan po yung nare-receive ko sa mga comment section. Pero dapat po maging sensitive tayo na hindi po pare-pareho ang company natin, hindi pare-pareho ang bigay nilang night differential, hindi pare-pareho ang basic natin, hindi pare-pareho ang bayad nila sa per hour. So, bago kayo pumirma ng kontrata dyan sa Pilipinas, i-check nyo kung magkano yung salary nyo per hour. Pero, syempre, ang lagi kong sinasabi sa mga comment ko, lagi kong sinasabi sa vlog ko, kung may opportunity na dumating sa inyo para makapasok dito sa Czech Republic, grab it muna. Kung talaga nag-a-apply kayo, grab it muna. And then, pagdating nyo dito, saka kayo maghanap ng company kung gusto nyong mag-apply sa ibang company. So, pwede nyo po yung gawin. Pero, kung ikaw ay nasa Pilipinas, gusto mo makaalis ng ibang bansa, so, para sa akin, or siguro yun yung opinion ko, hindi yun yung tamang panahon para mamili ka kung magkano yung marireceive mong compensation sa company mo. Kasi pagdating mo naman dito, pwede ka naman pong makapag-apply within 6 months sa company mo. Depende sa pinirmahan, ha? Kasi meron tayong pinipirmahan minsan na halimbawa is dapat maabot mo muna yung 2 years mo bago ka makaalis ng company. Depende po yun sa pinirmahan nyo na kontrata. Don't get me wrong about this. Kasi yung aking before, 6 months lang ako doon. 6 months ako doon, tapos nag-resign ako, pero nag-render ako ng 2 months. So, naging 8 months yun. Kaya po, pangalawang company ko na dito. Don't get me wrong about that. Kasi merong mga company na kailangan mong tapusin ang 2 years bago ka makaalis sa kanila. Okay? So, dapat po malinaw tayo doon. And thank you so much, guys. So, yan, masyadong mahaba ang ating topic ngayon. Pero I think maraming magkakagusto dito sa topic na ito kasi napakadami talaga nagtatanong sa atin about sa salary talaga dito sa Czech Republic. Anyway, thank you so much and have a nice day, guys.